Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, isang katotohanan na habang lumalago ang inyong karunungan, ganyan din ang inyong pananagutan sa harapan ng dakilang Panginoon. Katulad ng isang mayaman sa lupa, kung gaano karami ang tinatangkilik niya sa buhay, ay mabigat din ang kanyang pananagutan sa harapan ng tao at sa harapan ng dakilang Panginoon. Bakit ito binanggit sa inyo? Sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito. Upang sa ganon, o aking may iniibig na mga kapatid, mapagtanto ninyo sa inyong mga kalagayan ang kagandahang loob, ang kabutihan na ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Katotohanan, hinahanap nyo mga bagay na galing sa sanglibutan. Hinahanap nyo mga bagay makapagbibigay kasiyahan sa inyong mga puso. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, hanapin ninyo mga bagay na kapagbibigay kapayapaan ng isang ako, nagbibigay kasiyahan ng inyong mga espiritu, aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, naniriyan niya sa kalagayan na maunlad na ang inyong karunungan. Maunlad na niya mga espiritu. At maunlad na ang inyong pananampalataya, aking iniibig na mga kapatid. Naway manatili kayo at manatili kayo sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Bakit pag-ibig, aking iniibig na mga kapatid? Sapagkat dahilan sa pag-ibig, natutunan ninyo ang magpakababa. Natutunan ninyo ang magkawanggawa. Natutunan ninyo kung paano magparaya sa inyong mga kapwa. Aking may iniibig na mga kapatid. Ano ang wika sa santong kasulatan? Kung ibig ninyong kayo ay nasa unahan, paglingkuran ninyo ang nasa inyong likuran. Katulad din ng isang Jesus, aking may iniibig na mga kapatid. Hindi siya ang pinaglingkuran, kundi siyang naglingkod sa sanglibutan. Lalo't higit na doon sa mga may sakit at sa mga makasalanan upang sa ganon, magsipagbalik sila. Magsipagbalik sila sa kanilang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid. Marami pang pag-aaral ang darating sa inyong mga kalagayan kung kaya nga't ang inyong kahandaan ay laging ipinaalala sa inyo ng kaitasan sapagkat ang kandang yan, kung dumating man ang kabigatan sa inyong mga buhay, ay hindi kayo tumututol aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan, maraming kaluluwang tumututol. Maraming kaluluwa ang ayaw ng kahirapan. Maraming kaluluwa ang ayaw magkasakit. Ayaw ng mga kaluluwa na maging alipin ng kahirapan sa buhay na ito. Bakit nangyayari?
o aking nainiibig na mga kapatid. At sinong nakakaalam sa kalooban ng dakilang Ama, maging ang pinakamataas na anghel sa kaitaasan ay hindi alam ang kalooban ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, magpapakatalino ang bawat isa sa inyo. Magpapakatalino kayo na tulad ng isang serpiente at magpakababa kayo tulad ng isang kalapati. Yan ang laging binibitiwan ng kabatayaan sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat pinakamarunong man kayo sa mundong ibabaw, paglayman ninyo ang karunungan nagmumula sa lupa. Paglayman ninyo ang maraming diploma sa inyong mga kalagayan, kung walang kapayapaan ang inyong mga tahanan, ay hindi kayo nagtagumpay o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang katagumpayan ay nasisilayan doon sa isang tahanan na mayroong kababaang loob, mayroong pagkakaisa, at higit sa lahat, mayroong pag-ibig at kapayapaan na siyang hinahanap lagi na ng kaitaasan sa kanyang mga iniibig na mga mag-aaral. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo niyang pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Huwag masayang panahon na dumadaan sa inyong harapan, bagkos o aking mga iniibig ng mga kapatid, maging masipag kayong manggagawa sa basan ng dakilang Ama. Maging maaga kayo sa mga bagay na dumadating sa inyong kalagayan. Maging mapagawang gawa. Mapaghandog kayo ng tulong sa mga pangangailangan o aking may iniibig na mga kapatid. Huwag kalimutan na sa inyong paglalakbay sa kapatagang lupa, huwag kalimutan iunat ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan. Damhin ninyo ang pangangailangan ng inyong kapwa at tingnan ninyo sa inyong paligid kung sino ang nasa kalagayan ng kadiliman. Huwaking nga iniibig na mga kapatid, paraganin nyo ang biyaya na sa inyong ipinagkaloob ng kaitasan. Kung paano winig sa santong kasulatan, magsilago kayo sa kayamanang makalangit, magsipaglago kayo sa paggawa ng kabutihan, sapagkat ang mga bagay na ito, ang siyang daanan ng isang ako, patungo sa pintuan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, ang laging binabanggit ng kabatlayan ng pag-ibig ay laging mamalagi sa inyo at huwag mawala sa inyong mga lukbutan o aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po yung susulat sa unang Corinto, chapter 13, verse 1 to 3. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ang mga anghel, nadapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kalooban ng panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkakaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, darapot wala akong pag-ibig ay walang kabuluhan. Panguli, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, darapot wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangan sa akin. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga,
sa inyong pag-aaral. Sa palad na pag-aaral na umagang ito'y ibinalik ko sa inyong kalagayan ang pag-ibig sapagkat yan ang salat sa tao. Umiibig lamang ang tao sa kanyang kapwa sapagkat iniibig din siya. Hindi niya iniibig ang kanyang kinapupuotan, bagkos ito ay ginagantihan din niya ng kapuotan o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit hindi lang turo ng kaitasan. Hindi yan itinuro sa aking mga iniibig na mga kapatid na kaiba puot sa inyong kapwa. Bagkos, ang pag-ibig na itinuro sa inyo hanggang doon sa kaaway ay magpakita kayo ng pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid. At muli, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu at ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan naway ang samanagana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandailigan. Hindi pa kailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pananampalataya, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, lagi nang nagpapaalala ang inyong mga tagapagturo na sa pagdating ng panahon, lagi niyong alalahanin ang inyong mga espiritu. Tunay ngang gumagalaw kayo dito sa sanlibutan. Subalit, inaaralan kayo na nauukol sa espiritu. Ang pagbibigay ng mga halimbawa na itinuturo at binabanggit sa santong kasulatan ay tunay ngang itatak ninyo sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban. Sapagkat sila ang mga ehemplo na nauna upang ito ay inyong sundan at upang ito ay inyong tularan sapagkat sila'y mga nagtagumpay, sila'y nakaalam at sila ang sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Tunay ngang malawak ang pag-ibig na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Subalit, ang pag-ibig na ito ay nauukol sa espiritu. Ang pag-ibig ay malawak, subalit ang kahalagahan ay tunay ngang kalulugdan ng bawat isa. Kung sa inyong pag-aaral, matuklasan ninyo kung ano ang nilalayo ng pag-ibig na ito sa bawat isa. Ang pag-ibig na ito ang magpapatatag ng inyong pananampalataya at ng inyong mga bagay na hinihiling sa Kanya. Ibisin ninyo ang lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat sapagkat ang tunay na naglilingkod sa dakilang Panginoon ay naririyan at nagbibigay
ng kanyang kabuuan. Hindi lamang sa salapi nakapagbibigay ng ligaya ang bawat isa, kung hindi sa habag at turo ng dakilang Panginoon upang sa gayon ang mga panalangin ay tunay ngang sumasa inyo nang walang pag-iimbot. Ang kabuuan ay tunay ngang mahalaga sa pag-aaral sa kaitaasan. Kayo na napili upang tupdin ang lahat ng mga bagay na kinakailangan mangyari sa inyong kabuuan. Kayo ay nangako na maglilingkod. Kaya nga, sa kapanahunan, kayo'y maglilingkod. Tunay ngang mapalad sapagkat natutunan ninyo na ang bawat galaw ng isang mag-aaral ay kinakailangang mapino at kinakailangan magkaroon ng kahusayan at mayroong pagbibigay ng kabuuan ng kanyang sarili. Kung ang bawat isa'y nanghihina, kung ang bawat isa'y nagkakaroon ng pagdadalawang isip, manalangin at manalangin sa dakilang Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay tunay ngang sa inyo at tunay ngang ibibigay niya ang kanyang kamay upang kayo ay mabigyan ng tunay na salita at pagbabahagi sa inyong kapwa. Kalakasan ng isang espiritu na tunay nga magbibigay kalusugan sa bawat isa. Namnamin ng bawat isa ang lahat ng salitang ipinagkakaloob sa inyo sapagkat ito'y mahalaga. Kapanahunan sa ngayon, maraming nangangailangan at marami rin ang humihiling ng mga bagay na pang-espiritual. Subalit, mapalad ang mag-aaral sapagkat kayo'y napili. Harinawa, huwag ninyong kaligtaan. Huwag ninyong bigyan ng pasubali ang inyong natutunan sa paaralan ng Espiritismo. Dito kayo binibigyan ng pundasyon. Dito kayo inaaralan. Natutunan ninyong umibig. Natutunan ninyong magpakababa loob. Natutunan ninyong magpatawad. Sa pagkakataon na kayo'y binibigyan ng hindi karapat-dapat na salita, huwag ninyo itong damdamin. Huwag ninyo itong bigyang halaga sapagkat tinuruan na kayo at natanggap na ninyo ang mga bagay na dapat ninyong matutunan at dapat ninyong maunawaan. Magpatuloy ang bawat isa na mayroong kagalakan at mayroong pagpupuri sa dakilang Panginoon sapagkat ang bawat isa'y mahalaga sa Kanya kung kayo ay susunod at kung kayo
ay magkakaroon pa ng pagkakataon na isuri ang lahat ng mga bagay na nararapat para sa dakilang Panginoon. Maiksi ang buhay, subalit ito ay mahalaga sapagkat ang buhay na nagkaroon ng pagkatuto ay tunay ngang kinalulugdan at tunay ngang binibigyan ng halaga, pag-asa ng dakilang Panginoon na sa kanyang pagdating ng panahon, na sa kanyang buhay, ay makita niya ang tunay na kaliwanagan na nagbubuhat sa kaitaasan na sa kanya itatanglaw patungo sa paanan ng dakilang Panginoon. Humayo ang bawat isa. Huwag makalimot kung hindi gampanan ang inyong mga tungkulin. Huwag kayong magkakaroon pa ng pagdadalawang isip sapagkat nasa tama kayong daan patungo sa dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, ang bawat isa nga ay tunay na nakadarama ng kaginhawaan sa panahon ng kanyang pag-aaral na may kaakibat ng tunay na pananampalataya at paggawa. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pag-aaral ng inyong mga sarili, kayo na nakadarama ng hagupit ng panahon ay lalong nagtutumibay sapagkat nalalaman nyo na ang pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay tunay na ang dakilang Panginoon, siya lamang ang makatutugon sa pag-aaral na inyong mga nadarama. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo mga bago sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat nalalaman nyo na ang bawat pag-aaral na sa inyo inilalatag ay tunay nga ang inyong pakikinabangan. Huwag nga kayong maging sarado ang inyong mga isipan. Bagkus panatilihin ninyo ang inyong ako na nagkakaroon ng matimtimang pangunawa sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Hindi ito bago sapagkat malaon na kayong inaaralan at ang inaaralan ng kaitaasan ay tunay
na may naiimpok at naisukbit sa kanyang lukbutan, na ito ay tatatak sa inyong mga damdamin na kung saan nalalaman ng bawat isa. Ito ay ang pag-aaral na aayon sa Espiritu. Ito ay walang hangganan, subalit laging may kasagutan sa mga pag-aaral o katanungan na inyong nakakaharap. Mga iniibig na mga kapatid, anumang bagay na pag-aaral sa inyong harapan, at kung kayo'y walang pag-ibig na tunay na itinuturo ng dakilang Panginoon, tunay nga kayong hindi makalalagpas sa mga pag-aaral sa inyong harapan. Nalalaman ng kaitaasan na kayo'y nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Subalit sapat ang inyong natututunan upang kayo'y manindigan, upang inyong maunawaan ang tunay na pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Matuto nga lang kayong umunawa at gamitin ang tunay na inyong natututunan upang nang sa gayon ang mga pag-aaral na yan sa inyong mga sarili ay magkaroon kayo o malagpasan nyo ang mga aralin na sa inyong harapan, na sa inyong isinusubo. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-aaral dito sa sandaigdigan ay tunay ngang masalimuot. Subalit sa tunay na nananampalataya at gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi ito inaalintana. Sapagkat nalalaman niya ang mga pag-aaral o mga bagay na may kabuluhan. Ito'y itinuturo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kung kayo'y masadlak man sa mabatong lugar, nalalaman ng isang ako ang kanyang gagawin. Huwag lamang maging matigas ang inyong mga puso. Ibigay nga ninyo ang inyong sarili ng tunay nang tulad sa ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na siya ay gumagawa at nililinang niya ang kanyang sarili upang nang sa gayon kanyang maituro sa kanyang mga iniibig ang tunay na gawain ng isang inaralan ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, dito nga kayo bibigyan ng kaitaasan ng mga pag-aaral na kung saan tanging ang kaitaasan din naman ang makasasagot. Tanging ang inyong mga natipon, ang inyong mapapakinabangan sa panahon ng inyong pag-aaral. Magkaroon kayo ng pananaliksik sa inyong mga sarili na kung ano nga ba mayroon ng isang ako at siya'y nagkakaroon
ng tunay na pag-aalinlangan o pag-aaral sa kanyang mga harapan. Mga iniibig na mga kapatid, dito kayo susukatin sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na bagamat mahirap tanggapin, subalit ito ang magbibigay sa lahat ng mga pagkakataon upang ang inyong mga naimpok na pag-aaral na nanggagaling sa kaitaasan ay siyang inyong magamit upang nang sa gayon sa inyong pagpapatuloy ng pakikipag-aral, inyong ngang maabot ang tunay na kawalhatian ng dakilang Panginoon. Ang kapayapaan na lagi nang mailap sa lahat at bawat isa. Siya sa atin nga ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat kayo na mga mag-aaral na hanggang sa ngayon nagmamatigas ang kanyang mga puso. Dito nga kayo bibigyan ng kaitaasan ng mga paalaala upang nang sa gayon inyong maunawaan na ang mga pag-aaral na yan ay dadaan sa inyong harapan upang ang isang mag-aaral ay matuto at magkaroon ng mga pag-aaral na hindi na niya inaalintana ang mga aralin, lalo tigit sa pag-aaral na naaayon sa laman. Mga iniibig na mga kapatid, magsumigla sa pag-aaral ang lahat at bawat isa upang inyong matutunan ang mga pag-aaral na inihaharap sa lahat at bawat isa sa inyo upang ang inyong mga espiritu ay tunay ngang makinabang upang ang itinuturo ng kaitaasan ay inyong matamo at ang panahon na sa inyo ipinagkakaloob ay hindi masayang. Dito kayo titignan ng kaitaasan kung ano ang nararating ng isang mag-aaral sa panahon siya'y nakikipag-aral dito sa sanlibutan. At kung ano din naman ang kanyang tangan-tangan na mga aralin. Kumbaga sa isang mag-aaral, meron na nga kayong kaangkinan, ito bagay inyong magagamit upang nang sa gayon ang bawat isa ay mapagtagumpayan ang mga pag-aaral na inihaharap ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Hanggat ang isang mag-aaral ay nag-aalinlangan, magsipagpatuloy lamang, sapagkat ang liwanag ng kaitaasan ay hindi tumitigil o hindi umaandap. Patuloy ang pagsubaybay upang nang sa gayon inyong maunawaan na ang inyong pinag-aaralan na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay na makapagbibigay sa lahat at bawat isa ng kapayapaan sa lahat ng mga pagkakataon. Dito sa inyo binibigay ang mga pag-aaral na kung saan inyong mahimay sa inyong mga sarili kung ano ang nararapat na mapanatili sa inyong mga damdamin o inyong ang maunawaan kung ano yung mga bagay na hindi nga ninyo
nararapat niyong itakwil sapagkat ito'y hindi magagamit o makapagpapaunlad sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagbibiyaya ng kaitaasan sa lahat na humihingi at nagpapatuloy ay walang hanggan. Kung kaya nga sa inyong pakikipagkaisa sa tunay na pag-aaral, inyong matututunan o mauunawaan ang tunay na kadahilanan at pag-ibig ng kaitaasan na inyong hinahanap sa panahon kayo'y naglalakbay dito sa sandaigdigan. Ito'y walang kupas. Ito'y hindi mapag-imbot. Malawak ang pangunawa. Malawak ang kinasasadlakan ng tunay na pag-ibig na ipinakikilala sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga kayo na inaaralan ng kaitaasan, matutunan nga ninyong ang inyong mga sarili na siyasatin. Maglimi-limi at magkaroon kayo ng mga aralin na laging nagliligtas sa inyo sa mga kapaghihatian na inyong kinasasaglan. Hanggang dito ako. At muling ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Mula ngayon at magpakailanman, paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, magpurit, magpasalamat ang bawat isa sa patuloy na pagkakataong ibinibigay sa inyo sa pakikipag-aral ng naaayon sa karunungan ng dakilang Panginoon. Na siyang nagiging gabay ng bawat isa upang ang buhay na yan na itinalaga ang bawat isa ay magtagumpay ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang bahagi bang yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay inyong naiisa buhay at inyong naaalala lagi na. Gayon din inyo rin bang nararamdaman sa bawat pintig ng inyong mga puso, sa bawat daloy ng dugo sa inyong mga katawan, ang tunay na kabiyayaan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay tunay na lagi nang iniingatan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay na kanyang siyang hinahanap lagi na. Katotohanan ng dakilang Panginoon ay di tatalikod sa kanyang tungkulin sa bawat isa. Kaya tunay na naisin nyo ng inyong mga sarili, kumain at uminom ng mga bagay na salita ng dakilang Panginoon na siyang tunay na magbibigay ng tunay na buhay sa inyong kapaligiran.
sa inyong mga sarili. Sa tinutungo ng buhay na iyan. Kayo na naririto, ano na nga bang daan na inyong tinatahak? Ito na ba gayong tunay na matuwid? Nang inyong mga paa ay hindi na nga lumiliko. Lalong-lalo na ang inyong mga puso. Ito baga ay tunay nyo nang inihahandog para sa Panginoon. Inyo baga siyang nang tunay na nauunawaan at tinatanggap ang kanyang kalooban sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, minsan pa ay pinapaalala sa bawat isa. Nasiyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung ano nga ba ang tunay na layunin na inyong ninanasa. Ano ang nagiging magbibigay ng kabuluhan sa bawat pakisikap ninyong ginagawa. Nawa ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay dumudoon na sa tunay na kalooban ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa nga ay gumagalaw na sa mga bagay na mabuti, banal at karapat-dapat. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay kinakailangang maging tunay na masunurin. Tunay na ipagkaloob ang kanyang sarili at ang kanyang katapatan ay makita sa kanyang katauhan, sa kanyang mga paggawa. Subalit ko ang mga bagay na ito ay di pa rin nagkakaroon ng tunay na may kalinawan sa inyong mga sarili. Kung ang mga bagay na ito ay di pa rin nabubuo sa bawat isa, ano nga ba ang nararapat na mga paalala at mga salita na kailangan pang maipakain at maipainom sa bawat isa? Upang ang tunay na pagkalima ay makita sa inyo. Ito ang inaasahan ng kaitaasan na kanyang makita. Sapagkat katotohanan, kayo ay iningatan mula pa ng dakong una. Kayo ay inilagay sa isang kawan na tulad sa nakakakilala sa kanyang dakilang Panginoon. Subalit, ang pag-iingat ba na yan ay tunay niyong inaalagaan? Tunay niyong pinapahalagahan sa inyong mga buhay? Kung magkagayon, mga iniibig na mga kapatid, walang kadahilanan upang sa paminsan-minsan kayo ay lumabas sa kanyang bakuran nang dahil sa sarili niyong kalooban. Inyong ibigay ang nararapat sa pagpapala ng dakilang Panginoon. Ibigay ninyo ang inyong mga puso ng may kalinisan at ng may kaamuan. Tingnan nyo ang inyong mga sarili sa kanyang kalagayan. At mula dito ay mga iniibig na mga kapatid,
sa pamamagitan ng inyong mga natutunan at sa pananampalataya sa dakilang Panginoon. Gamutin niyo ang bawat sakit na inyong nakikita sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang awa. Subalit ang paggawa ay hahanapin mula sa inyo. Ganito niyo nga tingnan, o aking mga iniibig, ang dakilang Panginoon, na ang kanyang pagtuturo ay tunay na may katalinuhan. At di maaaring ang bawat isa ay laging magtatanong. Sa bawat kahatulan ay binibigay niya sa bawat isa. Sapagkat ang lahat ng alituntunin ay batas ay kanyang itinalaga upang ang mga ito ay matutunan at masunod ng bawat isa upang ang isang espiritong hinuhubog na maging malinis at malaya, ito ay magkaroon ng katuparan. Subalit kung ang mga bagay na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay di ninyo nakikita sa inyong mga sarili, kung kaya't ang paglabag sa maraming batas ay nagaganap. Ang Panginoon baga ay di kumikibo. Ang Panginoon baga ay di nagagalit. Ano ang kanyang ginagawa sa bawat kasamaan at pagkakamali na kanyang nakikita sa kanyang mga nilalang, mga iniibig na mga kapatid. Ang bawat batas ay itinilaga upang sa bawat inyong paggalaw ay inyong mata mo ang ganting galaw. Upang sa pamamagitan niyan ay inyong madama ano nga ba ang kabutihan at kamalian na naisasagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't kung niyanais nyo ng inyong mga buhay, ang inyong mga espiritu, ay tunay na magkaroon ng isang kaunlaran, ng isang tunay na katagumpayang inaasahan mula sa inyo ng dakilang Panginoon. Kayo'y maging matalino sa inyong mga paggawa. Inyong makita ang mga bagay na mabuti at karapat-dapat. Gawin ninyo ang mga matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa katalinuhang sa inyo'y laging ibinibigay sa liwanag ng mga bagay na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Maging ang mga kamalian at di karapat-dapat tunay na inyong makikita. At kung ang pananampalataya ay tunay na ngang tumubo sa bawat isa, tunay ng inyong mga sarili, iiwas nyo sa bawat tukso na di nararapat ninyong tamuhin. Kaya nga't ano nga ang buhay na inyong tinatahak sa kapanahunang ito? Ito ba gayong buhay na tunay niyong ninanasa? Ito ba gayong kapayapaang inyong hinahanap? Ito ba gayong kasaganahang inaasahan ninyo mula sa inyong mga paggawa? Mga iniibig na mga kapatid,
Ang pagtuturo ng dakilang Panginoon ay higit sa mga bagay na iyan. Bagamat sa inyong mga paningin tunay na may mga bagay na di ka nais-nais, subalit gayon din may mga bagay na tunay na nasisiyahan ng inyong mga puso. Subalit yung bagang inyong nararamdaman at nakikita ay katulad din baga sa paningin ng dakilang Panginoon. Dito nyo ilaga ang inyong pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid, na higit sa inyong nararamdaman, higit sa inyong naririnig mula sa kapaligiran, mula sa kasiyahang iyan na ibinibigay ng iyong pagsisikap ayon sa kabuhayan yan. Hanapin nyo ang tunay na kalooban at karunungan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung ito ay tunay niyong makita, maunawaan at mayakap, ang lahat ng di karapat-dapat ay sasawatahin upang inyong paglakad ay magkaroon ng katuwiran sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang inyong magpagtupad ay tunay na maging maligaya, upang yaong pag-asa na kayo ay tunay na makalaya. Ito ang tamuhin ng bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang pag-aaral na ibinibigay sa inyo lagi na ng kaitasan ay mabigyan nyo ng tunay na kaunawaan. At kung ito ay tunay nyong maunawaan, yakapin nyo ng buong puso ang kalooban ng dakilang Panginoon. At hanggang dito ako, at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanpaman. Sa buhay, sa sanglibutan, tunay nga, maraming paggalaw ang hindi naasahan na kung papaano ang pag-aaral nasa inyo'y binibigay na mula sa kaitasan ay dito ang bawat laman na may kahinaan ay tunay nga na kung magpapatuloy ang bawat isa ang kalakasan na mula sa kaitasan na ito ay matatamo ng bawat isa upang magpatuloy sa pag-aaral. Maraming gawain, ngunit ilan lamang ang nakagawa o nakatutupad ng mga bagay na mula sa kaitasan. Sino nga na mag-aaral na maging sa kanyang gulang ay mura at kagulangan tunay na kung mahina ang isang espiritu, paano ito makaagalaw? Kaya nga't isinilang ang dakilang Jesus upang nagsaganon na ang bawat isa nasa mga aral na iniwan na ito ay magbigay lakas
magbigay linaw sa mga bagay na ito nasa inyo ay maging daan patungo sa kaliwanagan. Kayo na namumuhay sa sanglibutan, tunay nga na ang nakapalibot ay kadiliman, ngunit ang kaliwanagan ng puso't isipan ng bawat isa ay nandoon. Ito ang nagtataglay na ilaw na kung bakit ang bawat isa ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod, pag-aarap sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo ang isang tunay na aral na sa inyo ay tinuturo. Huwag niyong akuin ang mga bagay na hindi pa panahon o ang mga bagay na ito ay naging kaugalian kung hindi bagkos sundin ninyo ang aral na sa inyo ay binababa. Nang sa ganon, ang inyong mga pangunawa ay lumawak. Na ito ang magbigay sa inyo ng mga bagay na ikalilinaw sa buhay espiritu. Tunay nga, naramdaman ng laman ng kahirapan, kahit anuman ang kalagayan sa buhay, sapagkat ang karamdaman ay tunay nga na hindi nawawala sa bawat laman. Ngunit alin doon sa inyo ang nagbigay sa ikatutuwid ng bawat isa? Alin doon na nagbigay sa inyo na kayo ay madapa na paulit-ulit? Kung hindi ang inyong laging pangarap sa buhay na ito ang nagbibigay sa inyo ng kahinaan, na ang pangarap niyan ay patungo sa laman, ngunit ang mga aral na patungo sa Panginoon ay ito ang inyong akapin nang upang nang sa ganon, lagi kayo nakatindig sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi kayo panghihinaan sa alinmang pagsubok na dumarating sa inyo. Kung hindi bagkos, nagiging halimbawa pa kayo ng mabuting aral mula sa Panginoon na ito ang nagbibigay lakas sa mga maraming kaluluwa na mahihina. O mga iniibig kong mga kapatid, kayo na mga mag-aaral ayon sa Espiritu, ipakita ninyo na ang lakas na mula sa kaitasan na ito ang inyong taglay-taglay. Ito ang mga aral na inyong mga naunawaan na kung paano kayo ay nabubuhay sa mga bagay na kaloob ng dakilang Panginoon, na kayo ay naging halimbawa ng mga aral na mula sa inyong binabasa sa banal na kasulatan. Sapagkat marami ang nagpaliwanag, ngunit iilan lamang ang mga nakasubok ayon sa tama. Kung hindi bagkos, ang karamihan ay nandoon pa rin nakasama ng sanlibutan. Bakit nga mayroong pag-aaral mula sa kaitasan? Sapagkat kayo ay mula sa dakilang Ama. Kaya nga, ang mga aral na yan ang magbabalik sa inyo sa pintuan ng kabanalan. Na ito ang narapat na pagsikapan ng bawat isa. Ito ang inyong ipunin upang nang sa ganoon, pagdating ng panahon, ang mga bagay na para sa Panginoon na tumubo ay inyo rin maiharap sa Kanya na kayo ay naging karapat-dapat, pinagkatiwalaan sa maraming panahon. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay ang pag-aaral ay mahigpit sa bawat isa. Ngunit ito'y nagiging magaang
kung ang inyong pagtanggap sa inyong pananampalataya ay tunay nga mula sa Panginoon, na hindi nababalutan ng mga bagay na sanlibutan, kung hindi buong-buo ang inyong paniniwala na mayroong isang Ama na nagbigay ng pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga kayo ay hindi lamang inaaralan upang gumawa ng mabuti sa inyong kapwa, kung hindi bagkus kalakip ang pag-ibig upang nang sa ganoon, nandoon makita ng maraming kaluluwa na ang isang Panginoon nasa iyo'y gumagabay at ang kaliwanagan niya ay ito'y magbigay sa maraming kaluluwa na kung paano ang pagbabalik sa kaitaasan na muli mag-aral. Maitama ang mali. Kung ito man ay sa inyo'y nagbigay ng katitusuran, ay magbangon sa mabuting paraan, sa paraan ng dakilang Panginoon, at hindi sa paraan ng anumang bagay na sa pagkakala niyo kayo bumangon, ngunit nandoon din pala sa putikan. Mga iniibig kong mga kapatid, kayo'y mayroong paningin, gamitin ninyo. Kayo'y mayroong pakiramdam, gamitin ninyo. Upang nang sa ganon, ang mga sangkap na yan, kung anumang bagay, ay magpatotoo sa inyo na mayroong isang Panginoon na nagbigay ng kaalaman upang nang sa ganon, ay kayo ay matutunan ninyo at maalaman ninyo na kayo pala ay kung saan nakatayo. Mga iniibig ko mga kapatid, maraming umaangkin ng mga aralan dakilang Panginoon. Ngunit alin doon sa inyo ay nagbigay ng kabusugan sa inyong mga kaluluwa? Bakit palagi pa rin gutom, naghahanap, nag-aatubili sa anumang bagay? Ngunit iisa ang sa inyo ay binibigay. Ang liwanag mula sa kaitaasan na kung ito ay bumaba sa inyo, tunay nga, na ang bawat isa ay magiging magaang sa kanyang pag-aaral. Hindi na siya maghahanap pa ng anumang bagay kung hindi siya ay lagi nang usog sa kanyang kalagayan. At ang bahagi na kanyang laging gagampanan ay tunay nga, maging ito man ay maliit sa paningin o malaki, kayo ay nakatutupad ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang narapat sa bawat kaluluwa, nang sa ganon ay hindi na kayo muling bumalik sa mga bagay na hindi magandang naging kaugalian. Kung hindi bagkos, ito ay ang pagsulong ng isang espiritu sa gawaing mabuti patungo sa kabanalan na itong hinihintay sa bawat isa. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan ng aking mga iniibig ng paglilingkod na ginagalawan ng bawat isa ay isang tungkulin na kinakailangang gampanan na may kabuuan sa kanilang loob. Nang bahagi ng Panginoon ay kinakailangang umagos sa inyong mga bahagi o paggawa upang kayo sa inyong mga kalagayan ay alisan ng pag-alinlangan at kayo'y magpatuloy sa paggawa sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban patuloy na sinusubok ng bahagi ng sanglibutan.
Ngunit sa isang mag-aaral na tunay ang paninindigan at pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, walang bahaging makinang na igdarag sa inyong harapan na hindi ninyo matatanggihan sapagkat kayo'y nalalaman sa inyong mga kalagayan na kinakailangan ninyong gumawa ng may karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya aking mga iniibig, kung kayo may nagsisipaghanda sa tuwina, sa mga dakilang gawaing tulad nito, naway ang inyong mga sarili ay pumarito ng may kabuuan upang ang piging na inanda ng dakilang Panginoon sa mga tinawagan ay maramdaman at malasahan ng inyong mga espiritu. Na sa tuwin ay humihingi ng kapayapaan at karunungan sa Ama. At kung inyong bahagi ay nakikipagniig ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon, ay wala ngang masasayang sa inihain ng kaitaasan bagkus kayo na tinawagan upang makiisa at kumain sa kanyang kahandugan ay magiging busog sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Kaya ganoon din ang inyong mga sarili, aking mga iniibig, na kung papaano ang kabutihan ng Diyos ay naibabahagi sa inyo. Ang iyo ding mga kalagayan ng unang nakikinabang, sapagkat nararamdaman ng inyong mga sarili na ang Diyos ay tunay sa kanyang kalakasan at kalakasan din ang naiyain sa inyong kabuuan. At kung ang bahaging ito sa tuwi-tuwi na kayo ay naririto sa paturuan ng dakilang Panginoon ay magkaroon ng katagumpayan, saan mang dako pumaroon ng inyong mga pangyapak, mananatili kayong nagiging kaisa ng dakilang Ama sa kanyang layunin. Kaya't mahalaga, aking mga iniibig, dakila, na kayo'y walang patid, nananalangin sa harapan ng Diyos, at sa mga dakilang gampanin tulad nito, ay nagkukumahog ang inyong mga sarili na pumarito upang maglingkod at tumanggap ng kanyang mabuting ebanghelyo. Sapagkat walang higit na magpapalinis at magpapabuti sa inyong mga puso maliban na kayo'y tumalima sa kagustuhan ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid na inaaralan ng karunungan ng Diyos, nagkakaroon nga ba ang bawat isa ng kaisahan doon sa mga nagtuturo at sa mga tinuturuan? Naunawaan niyo ba ang layunin ng kaitaasan? Naunawaan niyo ba kung anong kanyang ibig ibigay sa inyo? Tama, bawat isa ay ginagawang masunurin sa harapan ng Diyos. Pero paano kayo susunod kung ang kaalaman niyo tungkol sa kabanalan at kabutihan ay kulang? Kaya nga maraming tao sa sanglibutang tunay na maamo. Gumagawa ng kaparaanan, inaakala na nila ito ang matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang kadahilanan, aking mga iniibig, kung bakit
ang kaitaasan ay gumawa ng isang kasaysayan na mababasa ninyo sa katitikan ng tinatawag niyong Biblia. Ito rin ang kadahilanan kung bakit ang Panginoon patuloy na nagsusugo ng Espiritu Santo upang makibahagi sa tao. Ito rin ang kadahilanan kung bakit patuloy ang kaitaasan nagbibigay ng pagkakataon sa mga banal o sa mga matatalinong espiritong nakakaunawa ng layunin ng Diyos upang makisalamuha sa tao. Lahat ng ito ay kaparaanan upang ang bawat isa ay matuto ng tinatawag na karunungan na nagbubuhat sa kaitaasan. Sapagkat bagamat ang tao ay naturuang maging masunuri ng sanglibutan, tinuruan din siyang umibig. Ngunit ano ba ang pag-ibig na hinahanap ng Diyos na inyong maibigay? Kaya nga kahit ang isang Apostol Pablo ay nagtitik sa kasaysayan na mga bahagi ng katwirang laging tinatanganan ng tao, na inaakala ng bawat isa kung magagawa niya to siya'y tatawaging karapat-dapat. Anong sinasabi niya? Kung wala kang pag-ibig, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Ano ngayon ang pag-ibig na sa inyo ay ipinakikilala? Ano ang ninanasa ng Panginoon na inyong matutunan upang kayo na tinatawag na mananampalataya, upang kayo na hinuhubog na maging banal, upang kayo na tinatawag na manggagawa sa harapan ng Diyos? Tunay, bawat bahagi ng inyong mga lakas, bawat bagay na mula sa inyong panahon at pagsisikap, hindi mababaliwala sapagkat pumaparoon ang pag-ibig. Ito rin ang kadahilanan, aking mga iniibig, kung bakit ang salita ng Diyos patuloy niyang ibinubuhos sa sanglibutan, patuloy niyang ipinaririnig sa bawat tainga. Hindi upang gisingin lang ang kamalayan ayon sa laman, upang gisingin ang isang uri ng kamalayan ayon sa Espiritu. Sapagkat kung inyong matatalastas, aking mga iniibig, ang salita ng Diyos ay hindi ayon sa laman, kundi ito'y ayon sa Espiritu. At kung ang ginigising ang kamalayan ng isang Espiritu, paano nga ba gagawa ang isang Espiritu kung ang alam ng nakarunungan na daladala ng tao ay para sa sanglibutan? Hindi nga ba ito magiging makatwiran? Sa katotohanan ay hindi. Kaya nga ang aral ng Diyos ng kanyang ibinigay, bagamat binigyan niya ng pagsasalarawan ayon sa laman, ang karunungang pinatitira o pinakikita ay ayon sa Espiritu. Kaya nga bawat laman na nag-aaral sa karunungan ng Diyos ay nagtatalo-talo sapagkat hindi nila maunawa ng bawat talinhaga na lumabas sa bibig ng Diyos. Ano pat kung pag-aaralan niyo ang kanyang kabuhayan, lalo na nandoon din ang pagtatatalo sapagkat hindi lahat ay nakakaunawa kung bakit ganyang kabuhayan ang kanilang ipinakita at ito ang nasaksihan. Ito rin ang inukit ng kasaysayan. Ano pat kayo na hindi nakabahagi ng kasaysayan ng una, ngunit nag-iwan ng mga katitikan upang inyong mabasa, ano naman ang inyong masasabi? Anong uri ng paggawa ang hahanapin sa bawat isa? Tama, kinakailangan yung linangin ang inyong mga espiritu. Tama, kinakailangan ang inyong pangunawa ayon sa espiritu ay mabuksan upang makilala ninyo ang layunin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ito ang binabata ng lahat. Matupad ang kalooban ng Diyos, pero sino ang nakakatalos? Naunawaan niyo ba ang layunin ng Panginoon, aking mga iniibig? Kung hindi buhay ang kamalayan ng inyong mga espiritu, ang medyuminidad ay binubuksan upang ang bawat isang kaluluwa ay mag-aral dito. Bawat isang pagkatao ay tinatawag na kasangkapan o medium sapagkat ito ang magiging tagapamagitan ng tao mula sa Diyos at sa sanglibutan. Pero anong ibibigay na aral at katwiran? Hindi lamang nyo mauunawaan ang sanglibutan,
lalo ring mauunawaan ninyo ang inyong espiritu na pumaparoon sa inyong laman. Ito ang tinatawag na kasangkapan. Ito ang tinatawag din tagapamagitan. Ngunit paano ito matutupad, aking mga iniibig, sa bawat isang pagkatao? Matutupad lamang ang bahaging yan kung ang medyuminidad ay mabubuksan sa isang espiritu, sa isang kaakuan. At ano ito? Ito yung paglinang ng sarili niyong espiritu, pagbibigay pagkakataon sa kanya na mabuksan ang tunay niyang talento, ang tunay niyang kaangkinan, upang mula sa mga angkinan na yan, ang isang ako na yan ay makakita ng tunay na patotoo. Hindi pa ba sapat ang patotoo ayon sa karanasan, ayon sa laman? Hindi pa ba patotoo sa inyo na kayo nakakarinig na ng salita ng Diyos? Kayo natututo na at nagkakaroon ng karunungan, hindi pa ba yan tatawaging sapat? Tatawagin ko yung bahagdan ng kaalaman, pero hindi yan na magiging kasapatan. Sapagkat kung mapagmamasdan nyo ang bawat hagdan, sila'y maraming baitang. Masasapat ba kayo sa unang baitang at masasabi nyo nang nalalaman nyo na ang lahat? Narito ang susunod pang mga baitang na nagbibigay hamon sa inyong pagkatao upang inyo namang tungtungan. Sapagkat malibang matungtungan ninyo ang isa pang baitang, hindi nyo maunawaan kung anong karanasan din ang ibibigay sa inyo, lalo na kung ang inyong mga karanasan ay papasok na sa paglinang ng sarili nyong espiritu. At bakit kinakailangan linangin ng isang espiritu? Hindi ba ang espiritong yan ay mula sa Diyos? Siya ay matalino. Lahat ng kaangkinan ng tulad sa Diyos ay maaari niyang makuha sapagkat ang kawangis niya ay Diyos. Oo, bakit nga naman ang hindi? Pero paano niyo pag-aaralan ang sarili niyong kaangkinan kung hindi kayo matuturuan sa tamang paaralan? Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, ang karanasan ninyo sa sanglibutang ito ay sapat upang ang karunungan ng isang espiritu ay mabuksan? Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, magiging sapat ang lahat ng inyong natutunan sa ngayon upang sabihin ang inyong espiritu ay maalam? Kaya nga sa paaralan ng Panginoon, nagtalaga siya ng paaralan para sa isang espiritu. At lahat at bawat isa'y dito ay naanayahan. Sapagkat ang paaralan na ito ang magsisilbing tungtungan din ng isang espiritu upang mula dito magkaroon ng pagkakataon na ang kanyang espiritu na sa kalagayan tulad pa sa isang musmos ay mabuksan upang maunawaan niya ang kanya palang espiritu ay maaaring makakita, makadama, makaamoy, makapanlasa, at makadama. Ano pat ito rin ay nakakarinig. Pero ano ang kanyang makikita? Anong paggagamitan niya ng lahat ng kaangkinan na yan? Gagamitin niya sa bahagi din ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga kaangkinan itaglay-taglay ninyo kahit kayo ay may laman, magagamit niyo ba yan sa bahagi ng pang-espiritual? Kaya nga, halos magkatulad, ito ang maaari niyong sabihin. Pero merong kakaibang pag-aaral na ibinibigay sa bawat kalagayan. Ito yung bawat bahagdan na ibinibigay sa inyong pagkakataon upang inyong matungtungan. At magaganap lang yan, aking mga iniibig, kung ibibigay ninyo ang sarili niyo sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Ano pat ang lahat ng yan ay tulad din sa paanyaya. Bagamat kayo'y nasa paralan ng espiritismo, sino sa inyo ang sinusuko ang kanyang sarili upang pagbigyan naman ang kanyang espiritu? Bakit ko sinasabing isinusuko? Sapagkat kinakailangan bitawan ng tao ang kanyang kaalaman ayon sa laman upang mabigyan niya ng pagkakataon ang sarili niyang espiritu. Bakit ito kinakailangan yung pag-aralan sa panahon na kayo'y may laman? Hindi ba ito maaaring pag-aralan kung kayo'y wala ng laman? Sa katotohanan ay hindi. Sapagkat anuman daladala ninyo sa ngayon, ito lang din ang daladala ng inyong kaluluwa.
At kung ang laman ay mawala, anong alaala ninyo para sa kalagayan ng isang espiritu kung ang kalagayang natatandaan ninyo ay pangsanglibutan? Ayon sa laman, ayon sa pagkakilala kung sino lang ang inyong kaibigan, meron ba kayong kakilala ayon sa espiritu na makakatulong sa inyo kung wala na sa laman, sila ang inyong kanlungan, na magdadala sa inyo sa tamang kalagayan? Ito ang kaibahan, aking mga iniibig, na mga kasangkapan o mga nag-aaral na medyo minidad na tunay nakakaparoon sa paaralan ng Panginoon. Nagkakaroon sila ng kakilala, nagkakaroon sila ng ibang kaibigan, nagkakaroon din sila ng mga guro na magtuturo sila ayon sa kaantasan ng isang kaantasang pang-espiritual. Tunay, ang bawat salitang aking sinasabi sa inyo ay tulad lamang sa isang kaisipan na maaring binubuo niyo sa inyong isip, pero hindi nagkakaroon ng kahayagan sa inyong pagkatao sapagkat wala kayo ng gayong karanasan. Mahalaga ang karanasan sa bawat mag-aaral sapagkat siya isang guro. Pero kung ang karanasan niyo ay mauuwi lamang sa sanglibutan, tunay din na kayo natuturoang mainam sapagkat patuloy kayong gumagamit ng laman. Ano pat ang laman na yan nagbibigay sa inyo ng kapayapaan habang kayo namumuhay din sa laman? Pero magbibigay ba siya sa inyo ng kapayapaan kung wala na kayong laman? Dito mahalaga ang pag-aaral ayon sa Espiritu sapagkat ang kabuhayan ayon sa Espiritu ay iba sa kabuhayan ninyo ayon sa laman. Iba rin ang kakilala ninyo ayon sa Espiritu. Iba rin ang kakilala nyo ayon sa laman. Sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, makailang beses na ba kayong binihisan ng laman? Makailang beses na ba kayong tinawag na kayo ay anak, asawa, magulang, kapatid, at kung ano-ano pa? Pero sino ang natatandaan nyo sa kanila? Ang natatandaan lang nyo sa kanila ay kung sino ang inyong kasama sa ngayon. Paano kung hindi nyo na sila kasama? Maalala pa ba ninyo sila? Mga iniibig na mga kapatid, talastasin yung mainam at pag-aralan nyo ang bawat bahagi na sa inyo'y aking binanggit. Sapagkat hindi ko to sinasabi ayon sa laman, sinasabi ko to ayon sa Espiritu. At ang kahalagahan ng pagpasok ng bawat isa sa paaralan ng Panginoon ay isang mahalagang bahagi ng karanasan na idudulot niyo o ipakikilala niyo sa sarili niyo at tunay niyong ako, ang tunay na tao na mula sa Diyos. Na hinihintay magbalik ng Panginoon, ngunit kung bakit hindi kayo makabalik sa kanyang harapan sapagkat narito, may kulang sa isang ako na yan. Ang kulang ay maibalik niya ang kanyang sariling tapat at sumusunod sa layunin ng Diyos. Kaya nga, paano niyo muling mabubuo ang layunin ng Diyos? Aking mga iniibig, kung hindi gising ang kamalayan ng sarili niyong espiritu. Kung higit kayo nagpapahinuhod sa sanglibutan at lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi ay ginagawa ninyo, pero ang mga bagay na pang-espiritual ay hindi nyo maisagawa sapagkat hindi nyo nalalaman kanino kayo kukuha ng tamang salita. Kanino sa manggagaling ang tunay na karunungan? Sino ang sa inyo'y magtuturo? Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili, aking mga iniibig, upang kung kayo'y gumagawa, ang inyong paggawa ay hindi mawawala ng kabuluhan tulad ng sinasabi ng isang Pablo. Bagamat marunong na kayong manampalataya, bagamat kahit ang inyong mga kalaman ay kaya nang ihain sa dambana, ngunit kung walang pag-ibig, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Nauunawaan niyo ba ang kanyang sinasabi? Binubuksan niya sa inyo ang isang uri ng kamalayang pang-espiritual na tangi ang makakagawa lamang ang inyong sariling espiritu. Bagamat ang inyong mga panahon bilang tao ay limitado ayon lang sa buhay na pahiram, ngunit hindi yan maaaksaya kung gigisingin ninyo ang inyong kamalayan.
sa tunay na pag-aaral. Sapagkat ang maliit na karunungan na matututunan ng inyong espiritu ay magiging sapat upang ang inyong pakikibahagi sa bayan ng Panginoon ay magkaroon ng katunayan. Ginigising ang kamalayan ng bawat isa, hindi para sa buhay sa laman, kundi para sa kabuhayan ayon sa Espiritu. Kaya nga kayo na nakarinig ng bahaging ito, kayo na binibigyan ng pagkakataon na maunawaan ito, ibigay ninyo ang sarili ninyo sa pag-aaral. Sapagkat walang magiging hadlang, aking mga inibig, ni hindi magiging hadlang ang inyong gulang, ang inyong kakayanan, ang inyong kaalaman. Ano lang ang magiging hadlang kung ang puso ninyo ay wala sa pag-aaral ayon sa Espiritu? Itong magiging hadlang, sapagkat ito ang pipigil sa inyong mga pagkatao upang tungtungan ninyo ang susunod na baitang. At sa bawat isang nakatungtong na sa kasunod na baitang, huwag kayong mag-atubiling itungtong muli pa ang inyong mga paa sa susunod pang baitang, sapagkat ang pag-aaral sa karunungan ng Diyos ay tunay na malawak at mahaba. Nangangailangan siya ng mahabang panahon na katyagaan at pakikipagtiis upang ang inyong kabuuan ay tunay na mahubaran ng anumang uri ng alitigtiging mula sa sanglibutan upang ito'y mapalitan ng isang kasuotan na tinatawag na kasuotan ng isang banal upang kayo habang yumayaon sa pag-aaral ay nagkakaroon kayo ng panibagong damit. At ano ang damit na yan? Ang bagong ako. Na hindi na kayo tatawagin panghubad tulad ng ginawa ng isang Eva at Adan nung nakita nila na ang kanilang kamangmangan pala ay nagpapakilala na sila'y hubad sa karunungan ng Diyos. Ano ang ginawa nila? Kumuha sila ng mga dahon na tinapad sa kanilang sarili. Ganito rin ba ang gagawin niyo pa, aking mga inibig? Kukuha pa rin ba kayo ng mga karanasang buhat sa sanglibutan at itatapal niyo sa inyong espiritu? Huwag lang kayong tawaging hubad o walang damit sa harapan ng Diyos. Iisipin niyo ba ito ay karapat-dapat? Huwag itong mangyari sa inyo. Kundi bigyan niyo ng tamang kasuotan, ng kabanalan at kalinisan ng espiritu na pumapas sa inyo, sapagkat ito ang tamang kasuotan na hinihintay na idamit ng bawat isa upang siya sa kanyang pagbabalik sa harapan ng Diyos, hindi siya tawaging hubad. At lalong magkaroon siya ng karapatang pumaroon, sapagkat sino man aking mga iniibig ay hindi makakabalik sa harapan ng Diyos, maliban ang kabanalan at kalinisan ay pumapas sa kanyang pagkatao. Ito'y tahasang sinasabi sa inyo upang sino man sa inyo ang inyong puso ay hindi mahaligaw sa maraming kata ng sanglibutan, sapagkat hindi kayo tinuruan ng Panginoon na mga bahagi tulad sa mga kata, ngunit tinuturuan kayo ng tunay na karunungan sapagkat siyang karapat-dapat na marinig ng bawat iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang kapayapaan at ang pag-ibig na mula sa isang Diyos ay aking iniiwan sa bawat isa. Mula ngayon at magpakilanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.